Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ito po muling yung kaibigan, kapatid si Brother Joe. At ako ay nag-share sa inyo ng gospel. At the same time, minsan ako ay kumakanta ng mga Christian songs, karaoke Christian songs. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang aking tinatalakay ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At sa lumang tipan ay maraming mga tao nga nagtatanong kung may pag-ibig ang Diyos doon sa lumang tipan, bakit puro gulo, violence, giyera, tulad ng baha, tulad ng labanan. Well, mga kapatid, ang panahon na yon ay tinatawag na isang crucial age. Dahil doon po ang labanan ng tinatawag ng good and evil, ang forces of darkness, tsaka ang forces of light ng Diyos, ay tuloy-tuloy sila sa pakipaglaban. Ang mga tao, laban sa kapwa-tao, ay makikita natin nandun. Subalit nang ang Panginoon Kristo ay magpahayag, ay dito po natin naipaliwanag, dito po natin naunawaan na ang pag-ibig ng Diyos sa likod ng mga naganap na yon ay ito pala ang magiging susi sa pagkakaunawa natin sa existence ng Diyos. Babasahin ko po ang Romans chapter 8, verse 37 hanggang 39. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God bless His word. Kahit daw po ano ang nangyari, kahit sa lumang tipan na naganap, digmaan dito, digmaan doon, kahit daw ho ang mga angels sa langit o ang mga principalities, mga demons, mga evil spirits o anumang mga kahindik-hindik na pangyayari nung nakaraan, kasalukuyan at sa future, ay sinabi ng Biblia na hindi tayo kayang ipaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Walang sino man sa mundong ito o anuman sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan ang ating pakatandaan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Sinabi niya na ang mga Hudyo, for Jews request a sign, they're looking for sign o yung kinatawag na power or sign, and Greeks seek after wisdom. At sabi ng verse 23, but we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. And verse 24 said, but to those who are called, tayo po yung mga believers, mga Christians, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. So makikita natin dito, na-differentiate na si Jesus Christ ay hindi ito katulad ng hinahanap ng mga Hudyo
na sign o ang mga Griego o Greeks na naghahanap ng karunungan? Sapagkat ang sinasabi rito sa dalawang nabanggit ko, but we preach Christ crucified. Yung crucifixion ni Jesus Christ na naging stumbling block sa mga Jews at naging foolishness sa mga Greeks. Subalit sa ating mga nanampalataya sa Kanya, si Kristo at ang Kanyang crucifixion, Christ the power of God and the wisdom of God. Sa Bible, sa New Testament, sa mga epistles o writings ni Apostle John, 1 John, 2 John, and even sa Revelation, makikita natin doon na sinabi niya ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. God is love. Ang unang-una na dapat nating matanggap at maunawaan, according sa 1 John chapter 4 verse 8, doon sa letter B, God is love. Wala nang higit pa o ihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Maalala nyo si Abraham, nang siya ay magkaroon ng anak sa kanyang katandaan, kay Sarah, nagkaroon sila ng anak ni Sarah at pinangalanan nilang Isaac. Dumating ang oras at panahon na sinabi ng Panginoon para subukin si Abraham sa Genesis chapter 22 na i-offered mo ang iyong anak sa Mount Moriah. Hindi sinabi ni Abraham na, bakit? Akala ko ba magiging great nation ang angkan? Ang angkan ko sa'yo. Walang isa mang tinig o boses na narinig kay Abraham at sa isip niya na sinabi niya na hindi ko magagawa yan, Diyos. O Panginoon, hindi ko magagawa. Alam natin na kasaysayan, dinala ni Abraham si Isaac sa Mount Moriah kasama yung ibang mga katulong niya. At sinabi niya sa mga katulong niya, dito muna kayo, mananalangin kaming dalawa ni sa Isaac. Dala-dala ni Isaac yung panggatong. At nung umakita sila dun sa bundok, inilagay ni Abraham doon sa ginawa niyang altar na bato yung kanyang anak. Masasabi ba natin si Abraham na ay bulag na tagasunod ng Diyos? Hindi. Sinunod niya ang Diyos. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kung bakit siya tinawag na ama ng pananampalataya. At maraming beses siyang binanggit ng mga propeta at higit sa lahat ng Panginoon Kristo sa Bagong Tipan. Nung akma niya nang sasaksakin ng anak niya, ang anghel ng Diyos na sinabi, huwag mong gawin yan, Abraham. Ngayon napatunayan ko na ikaw ay handang sumunod. Bakit ginawa ni Abraham na sumunod? Nangangahulugan ba hindi niya mahal si Isaac? Hindi. Sinabi ng Biblia na i-offer mo ang iyong pinakamamahal na anak, Abraham. Mahal na mahal ni Abraham yung kanyang anak. Alam niyo nasa isip ni Abraham? Yung anak niya ay muling mabubuhay, hindi man sa panahon niya, kundi sa darating na panahon. Sapagkat ay nang binanggit ng Hebrew chapter 11 verse 17, dahil sa pananampalataya, Abraham by faith offered Isaac.
Alam natin na ang Diyos ay hindi tumatanggap ng human sacrifice. Tulad ng mga ginagawa na sinaunang tao, kapag nagkaroon ng earthquake, kukuha, manguhuli ng i-offer nila at itutulak sa bangin o sa bunganga ng bulkan o susunugin para hingin sa Diyos nila na Diyos-Diyosan na itigil ang calamities. O kaya kapag nagkaroon ng kidlat at pagbaha, mag-o-offer sila ngayon ng mga tao para pampalubag loob sa Diyos na hindi totoo. Subalit ito tunay na Diyos na kay Abraham. Dahil nananalig siya na muli niyang makikita ang kanyang anak sa kabilang buhay man. Naalala niyo, sinabi rin ng Panginoon Kristo na ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob ay Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay. Bakit? Dahil totoong nabuhay si Abraham, Isaac, and Jacob. Nabuhay sila na may pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sinasabi ng 1 chapter 4 verse 8, yung binasa natin sa letter B, God is love. At kasunod ng verse 9, God's love was manifested toward us. Nagmanifest yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos na gustong ipakita ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao sa Old Testament. Subalit, sino ang magdadala? Sino ang parang torch bearer ng Diyos? Wala. Wala isa man. Nagkanya-kanya ng lakad ang mga tao. God sent His love ayon po sa John chapter 3 verse 16 na alam natin na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ang ibig sabihin nito na para tayo mabuhay ay doon tayo sa pag-ibig ng Diyos mabubuhay. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ayon sa Titus chapter 3 verse 4 hanggang 5, the love of God, our Savior, Jesus Christ, appeared toward the people. At doon na-regenerate tayo through the washing of the Word of God. Dahil ang Diyos, ang pag-ibig niya sa atin ay gayon na lang. Ngayon, paano nating masasabi? Maraming nagsasabi na pag-ibig ba yun? Na ibinigay niya ang kanyang anak para lang parusahan ng mga makasalanan at patayin? Totoo. Ito yung pag-ibig na hindi kayang gawin ng tao. This is the real, the true love of God. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganito. Halimbawa sa modernong panahon natin. Meron kang anak. Kaisa-isang anak mo na lalaki. Mabait, nag-aaral, magalangin. Siya ay talagang nag-aaral ng mabuti, masunurin sa inyo. At sa isang banda naman, merong mga bata na kriminal na kagad. Marami ng kasalanan ginagawa sa batas. Ngayon,
Para mga batang ito ay hindi masilya elektrika, yung mga masasamang bata. Papayag ba kayo yung anak nyo ang kapalit? Ibibigay nyo sa judge. Judge, eto nilang anak ko, kapalit ng buhay ng mga batang masasamang yun para lang magbago. Masasabi nyo ba yun yung anak ko na lang ang inyong isilya elektrika? Magagawa ba natin yun? Di ba hindi? Hindi natin magagawa yun. Kahit anong bait mo, kahit anong taas ng pananampalataya mo sa Diyos, hindi mo magagawa yun. Ako? Hindi ko rin magagawa yun. Ibibigay ko ang buhay ng aking anak, inosente, napakabuting bata. Siya ang isasalang sa silya elektrika o sa firing squad, kapalit ng buhay ng mga masasamang bata na yun. Kahit alam ko na siya ay mabubuhay na maguli sa huling araw. Kapalit lang. Para yung kapritsyo ng mga bata na yon ay magawa nila. Sino sa inyo makakagawa nun? Wala. Halimbawa, lapitan ako. Hey, Brother Joe. Hey, Joe. Ko ba si Joe? Yeah. O sige, kasi bibitayin yung 5 bata ron. Pero para maligtas sila, yung anak mo na lang. Yung anak mo na lang ang ipapalit sa kanila. Are you serious? Yeah, yung anak mo na lang. Wait. Kapag ginala mo yung anak ko na yan, lahat ng nalalaman ko sa military training ko, lahat ng mga tactical training na nagawa ko at nasa akin, gagamitin ko sa inyo. Kasi yun ang magiging reaction ko. Ang masasabi ko, let them die. Mamatay sila sa kasalanan nila. Hindi ang anak ko ang nagkasala kundi sila. Subukan yung galawin ng anak ko. Mauuna kayo. Yun ang magiging reaction ko siguro. Possibly. Sa inyo, ganun din. Ano ako, hilo? Ba't ko gagawin yun? Kahit Christian na tayo, di ba? Pero yung sa Diyos, ito, kaya hindi natin matutularan. Iba yung kay Abraham. Yung kay Abraham talaga, kaya tinawag siyang father of faith. Nung Old Testament na yun. Alam niya na bubuhay yung anak niya sa huling araw. Hindi niya alam na hindi papahintulutan talaga ng Diyos yun. Pero ito, ang Panginoong Jesucristo, anong kalagayan niya? Bagamat nasaan yung Diyos, hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. Nagkatawang tao, as in nagkatawang tao, kaya tinawag siyang tao. Pero hindi tao lang. Tinawag si Jesucristo na man, pero hindi just man o tao lang. Siya ay nagkatawang tao. Sapagat ang mga makasalanan, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon sila na makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero pinapatay nila. Hanggang sa kahuli-ulihan, sa takdang araw at panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang second person of the Holy Trinity na nagkatawang tao. At ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, ang siyang nakilala natin na siya nagbuhat ng krus ng Kalbaryo, namatay dahil sa ating kasalanan. Kaya sinabi ni Titus, sa Titus 3, chapter 3, verse 4 hanggang 5, the love of God, our Savior, appeared toward the people nung naparito ang Panginoon. Ikalawa, if God is love, ikalawa, God love us. Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan tayong lahat. Ephesians chapter 2 verse 4, Ephesians chapter 2 verse 4, but God who rich in mercy because of his great love with which he loved us. Napakayaman sa habag ng Diyos
dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, yung pag-ibig na nasa kanya, tayo ay minahal niya. Hindi natin pwedeng sabihin, kapag tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, pinabayaan ako ng Diyos. Alam nyo si John the Baptist, nakulong siya sa kulungan. Ngayon nagpadala siya ng mga disipulo niya sa Panginoon Kristo at pinatanong, ikaw ba ang Kristo o maghihintay pa kami ng Kristo na darating? Pinasabi ng Panginoon Kristo sa mga sugo o pinadala ni John the Baptist na nakakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga tao sa kanilang karamdaman at ipinapahayag ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang hindi nag-aalinlang sa akin, pinadala niya yun. Yung mensahe pabalik kay John the Baptist. And then John the Baptist, and then he was so ready to leave this earth para makapunta sa kaharian ng Diyos. Di ba, pinaputulan siya ng ulo, inilagay sa platter. Dahil sa isang sayaw lang. God love us. Kaya ang Panginoon Kristo, magmula nung nakapako siya sa krus ng alas 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours, nandun sa Kalbaryo. And then dumilim ang paligid, lumindol pa. Tapos nahati yung curtain ng Holy of Holies ng templo. Nawasak. At dahil sa kanyang pag-ibig, sinabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. Tinatagubilin ko ang aking spirit. At siya'y namatay. Dahil sa pag-ibig. Sabi ng ibang mga tao na maaaring namatay si Yesu Cristo as a broken-hearted man, as a broken-hearted Savior. Dahil iniwan siya ng lahat. Yung Diyos na nagmahal sa atin, iniwan siya ng lahat. Iniwan siya. Ang sabi ng Biblia, maging yung mukha ng Diyos Ama ay inilayo sa Kanya. Dahil lang nakikita yung kasalanan na siya isang makasalanan sa paningin ng Diyos at ng langit. Dahil dala-dala niya ang kasalanan sa Kanyang katawan. Subalit mga kapatid, ipinakita ng Panginoon Kristo yung Kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Yung pag-ibig na ito, para tayo ay muling i-reconcile sa Diyos. Dala ng Panginoon Kristo ang reconciliation nung nandun siya sa Calvary. God demonstrated His love. According to Romans chapter 5, but God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Dinemonstrate niya. Ganito pala ang pag-ibig ng Diyos. It's unique. Kakaiba kaysa sa mga pag-ibig ng tao. Sa ating mga tao, ang iibigin lang natin ay yung nagmamahal sa atin. Sila lang yung pakakainin natin. Sila lang yung iimbitahan natin kasi mahal tayo. Kaya nga may sinasabi, kaya nga mahal na mahal kita, kaya nga nililibre kita ngayon eh. Dahil mahal na mahal kita. Ganun ang mga kapwa-tao natin. Kaya sabi ng Panginoon, kung mag-iimbita ka, hindi yung mga kakilala mo. Mag-iimbita ka sa pagkain o sa handaan, kundi yung mga tao na nagugutom na hindi ka naman kayang bayaran.
Sapagat yung mga taong inimbitahan mo na yon, iimbitahan ka rin nila yon at nakaganti na rin sila, nakapagbayad na rin sila. Oh, they pay you back dahil sa imbitasyon. Ang sabi ng Panginoon, kaya kung tutulong kayo, yung mga taong hindi makapagbabalik sa kanila ng tulong, kundi yung pupurihin nila ang Diyos dahil sa tulong na ginawa mo sa kanila. Nung one time, umuwi ako ng Philippines. Nagpabili ako isang malaking lechon. Alam niyo yung lechon na Cebu? Hindi siya Cebu galing, kundi lechon na style Cebu ang masarap daw yan. Yung ibang kamag-anak ko ron, yung mga hindi ko na sinabi. Yung mga well-to-do, may kaya, hindi ko na sinabi. Yung kapatid ko lang na sinabihan ko, yung mga kilala mong alam mong walang-wala, punta mo. Yung halos hindi naman makakain ng mga tulad niyan, lechon. Ako, huwag mo intindihin, sabi ko. Dahil I'm on diet. So, paluto ko ng mga pansit, lahat, ang dami, lumpia. Parang piyesta dun. So, sinama niya, yung mga kakilala niyang, alam niyang walang-wala. Hindi ko kilala yung iba, may mga bata pa. Yung, alam niyo naman sa Pilipinas, yung mga mahirap ang suot, ganun. Sabi sa akin ng mga kapatid ko rin, mga ibang kamag-anak ko, kinakailangan pa ba na magbihis sila? Kasi, siyempre, ako, wala na akong masyadong kilala ron. Yung kapatid ko, mabarkada siya. Sabi ko, hindi nang kinakailangan ng suot na magagara. Nandun sila. Yun. Yung kapatid ko, siyang nagbahagi ng mga... Ang laki nung lechon na yun. Nung buhay pa rin ang lola ko, nandun. Tapos yung lola ko, siya lang binibigyan ko ng mga pansit, mga gano'n, inaasikaso. Kasi hindi naman sila makakaganti ng utang na loob sa iyo ulit eh. Hindi mo na sila makikita eh. Maluwag sa kalooban natin yan. Hindi tulad ng ibang tao na pinakain mo na yung mga kilala sa'yo, yung mga nakakakilala na sa'yo maaaring kaibigan o may kaya sa buhay. Pagkatapos, ibabash pa yung inihanda mo. Pati tulasan nito, Brad. Parang hindi maganda. Inimbitahan ka na nga, binash mo pa yung hinanda mo. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo, mabuti pang pumunta kayo sa mga lansangan, imbitahan nyo yung mga nagugutom, pakanin ninyo. Sapagkat ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay kahit isakripisyo ng Diyos, ang anumang nasa Kanya, para sa ikabubuti natin, ay gagawin niya. Kaya nung si Yesu Kristo ay ipinadala niya sa atin, yun ay dahil sa pag-ibig. God demonstrated His love on the cross. So 1 Corinthians chapter 1 verse 8, kung babasahin natin dito, babasahin ko 1 Corinthians chapter 1 verse 8. God demonstrated His love doon sa krus ng Kalbaryo. Dito sa 1:18, makikita natin dito. Sabi rito ng Bible, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will prostrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe.
Sinasabi nila na foolishness ang gospel ng Diyos. Subalit ito ang power ng Diyos sa mga naliligtas. God demonstrated His love by the Holy Spirit. Romans chapter 5 verse 5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Yung Holy Spirit, binuhos niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng Apostle Pablo, di ba? Na if we don't have love, yung love of God, kahit alam mong kumanta, alam mo music, para ka lang sounding cymbals na maingay. Kahit mangaral ka ng mangaral, if you don't have the love of God, para ka lang lata na maingay na tumataginting. Yun talaga ang ibig sabihin nun. If you have God, because God is love, and if you don't, if someone doesn't have the love of God, makikita nyo kahit mangaral siya, yung sinasabi niya is ineffective because he doesn't have the love of God. Because God is love, he doesn't have God in his life. Sabi nga ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, direct your heart sa pagmamahal sa Panginoon. Hinahanap ng mga tao, hinahanap lalo ng mga Jew, yung tinatawag na sign. But Jesus Christ said sa John chapter 5 verse 42, walang sign na bibigay sa inyo. Ang sign na dapat niyong malaman ay hindi dapat sign na gustong malaman ng mga Jew. Ang sign na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay ang crucifixion ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat doon sa cross ng Calvary, nandun ipinakita, God showed His love to mankind. Imbis na tayo ang mapuksa, in place yung sarili ng Panginoon sa Kristo, ang ipinalit niya. Imbis na tayo. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. That's the power of God. The power of the cross. Because there is love in that message doon sa cross ng Calvary. According to Ephesians chapter 3 verse 17 hanggang 19, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and depth, and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Doon natin makikita ang lawak, ang lalim, ang taas ng kaalaman sa pag-ibig ni Kristo sa atin, na higit pa sa karunungan, upang tayong lahat ay mapuspos ng kaluwalhatian ng Diyos, all the fullness of God. Even in Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sapagkat na kay Kristo ang tunay na pag-ibig. Kaya sabi ng Biblia, kung nasa inyo ang Panginoon sa Kristo,
You have to love one another. Tayong mga mananampalataya. At yung mga kalaban ay ipanalangin natin ang sabi, pray to those who persecute you and bless those who curse you. Yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, bilang tao, tayo yung mga tao na minsan hindi natin matanggap. Pumapasok sa atin ang instinct ng pagiging defender. Pag ako'y inapi mo, pag ako'y sinaktan mo, gagantihan kita. But remember, ako dati kong ginagawa yun, dati kong iniisip yun. But remember, I always pray to the Lord, Lord, before I act dangerously for self-defense, please Lord, ikaw na lang ang gumawa. I would rather sit down and drink my coffee and waiting for your miracles to happen. Because I'm praying that you can save me so that no harm can befall upon me. Yan ang dinadalangin ko sa Panginoon. Yun ang dinadalangin ko sa Panginoon lagi. Lord, I don't look for any trouble. You have to say that to the Lord. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino man tao na humahanap ng gulo ay darating sa kanya yung gulo, which is the evil spirit. Don't let the evil spirit come to your door and knock and come to your house and live. Wag. You have to offer your life to Jesus Christ and let the love of God fill your heart, your house, your family, at ang lahat ng mga mahal mo sa buhay ay may feel ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito lamang ang tamang nararapat para sa ating lahat. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kaya ba natin gawin yun? Kaya natin gawin yun sapagkat minahal na tayo ng Panginoon. Kung inibig tayo ng Panginoon bilang makasalanan, ay nararapat lamang na kaya nating patawarin, ibigin ang mga taong mga nagkasala rin sa atin. Minsan mahirap natin tanggapin yun. Pero by God's grace, we can do everything through Christ Jesus. Pag sinabing you have to forgive, and then you have to move on. At huwag mo nang iisipin lagi yon. Bago ng lahat. Kung may nangyari sa inyong buhay na na-realize nyo na malaki palang pagkakamali ang nagawa nyo, and you ask for the forgiveness of God, and mag-move on na kayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung ang kasalanan nyo sindumi ng mga rags o basahan, ay puputi raw yan tulad ng snow pag tayo pinatawad ng Panginoon. Kalimitan din sinasabi ng iba, kung ang kasalanan mo raw ay sinlaki at sinlapad ng USS Carrier ng Amerika na napakalaki, huwag kang magalala. Kahit mabigat pa yung USS Carrier, mas malawak naman ang kapatawaran ng Diyos tulad ng dagat. It makes sense. Kaya lang natin magmahal ng sarili natin sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin. Tandaan niyo, kaya lang natin mamahalin ang sarili natin ay dahil una tayong minahal ng Panginoon. Hindi tulad noon. Mahal natin ang sarili natin, sarili lang natin, puro tayo, ako, makasarili tayo. Subalit yung pagmamahal na yun ay hindi pala yun ang pagmamahal na tunay na nanggagaling sa Diyos. Subalit ngayon kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay papadama sa iyo.
papadama niya sa'yo. At yung pagmamahal mo sa sarili mo, ibig sabihin nun, ay i-offer mo ang buhay mo sa Panginoon tulad ng templo, sapagkat ang ating body ay templo ng Banal na Espiritu Santo. At hindi natin hahayaan na ang templo ng Diyos na ating mga katawan ay madungisan ng anuman. Yun ang pagmamahal sa templo, sa ating sarili. Ang kasunod, mga kapatid, kung gusto nyo pong ang pag-ibig ng Panginoon ay madama nyo, maglilid lang ako sa inyo sa panalangin. Tandaan ninyo, hindi ako ang magdidesisyon sa buhay na walang hanggan, kundi kayo sa paglapit nyo sa Panginoon. Ituturo ko lang kayo sa Panginoong Kristo. And then at the end, kayo pa rin ang magdidesisyon. Kung gusto nyo lumapit sa Panginoon, kayo mga wala pang pananampalataya sa Kanya, at ngayon pa lang kayo nakarinig ng ganito, tanggapin yung Panginoon, sapagkat nasa Kanya ang tunay na pag-ibig. Yumuko po tayong lahat, pumikit, manalangin. Sumabay kayo sa panalangin, sabihin nyo, Panginoon Kristo, sa oras na ito, ngayon ko nalaman na ikaw lamang ang tunay na tagapagligtas. Panginoon, hinihingi ko pong kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng karumihan at sa mga nagawa kong kasalanan nung una pa lang. Patawarin mo po ako, Panginoon, at linisin sa iyong banal na dugo. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Diyos. Ikaw ang aking susundin. Panginoon, papasukin mo po ang pag-ibig sa aking puso ngayon, ang iyong pag-ibig. Marami pong salamat. Ikaw ang aking tagapagligtas sa oras ito, sa pangalan mo lamang. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyo at sa mga nakakasubaybay sa akin dito. God bless po sa inyong lahat at maaari niyo pong i-share yung message na ito at kayo po ay makapag-subscribe din po. God bless po. Si Brother Joe po muli at sa susunod po muli. To God be the glory in Jesus' name.